ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga single mothers ay buong tapang na itinataguyod ang kanilang anak kahit mahirap. At sa kabila ng pagod at hirap ay hinding-hindi sila sumusuko. Ikaw, kabarangay, handa ka rin bang magsakripisyo gaya nila? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay ninyo. Ako po si Chona, matagal na po akong fan ng Barangay LS. At ngayon ko lang po naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Bata pa lamang ako ay palagi nang mataas ang grades ko sa eskwela. Medyo mahigpit din ang mga magulang ko noon, lalong-lalo na pagdating sa pag-aaral. Gusto nilang laging mataas ang grades ko. Noong una ay ramdam ko talaga yung pressure. Pero sa bandang huli na-realize ko na lahat ng paghihigpit nila ay may kadahilanan. Dahil sa paghihigpit nila sa akin ay nakatapos ako ng kolehiyo at nagkaroon ng maayos na trabaho. Paglipas ng ilang taon, nakilala ko ang lalaking minahal ko at naging asawa ko. Bunga ng pagmamahala namin ang anak kong si Chase. Grabe ang tuwa namin nang dumating siya sa buhay namin. Pero hindi rin pala permanente ang lahat ng bagay kasi ilang taon lang ang lumipas ay pumanaw ang asawa ko. Simula noon ay mag-isa ko nang binuhay ang anak ko. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko para may katuwang ako. Lalo na sa pag-aalaga sa anak ko habang nagtatrabaho ako. Sobrang laking pasasalamat ko sa kanila. Kasi ni minsan ay hindi nila ako pinabayaan. Pero aminado ako, Papa Dudut, na lumaki ang anak ko na medyo spoiled. Kasi ako na rin mismo ang nagbibigay sa lahat ng gusto niya. Ang iniisip ko kasi noon, bakit pa ako nagsusumikap kung hindi ko rin naman maibibigay ang mga gusto ng anak ko, hindi ba? Kaya lang ay dumating din sa punto na pinagsabihan ako ng mga magulang ko. Ang sabi nila, baka raw lumaking spoiled at suwail ang anak ko. At hindi nagkamali ang mga magulang ko kasi lumaki si Chase na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Noong mga panahong yon, naisip ko na siguro'y panahon na rin para umalis na kami sa bahay ng mga magulang ko. Total ay 19 years old na rin naman ang anak ko at siguro'y hindi na magiging spoiled kung lilipat at maungupahan kami sa mas simple at mas maliit na bahay. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, kasi mas lalong lumala ang anak ko noong ginawa ko yon. Panay ang reklamo niya noong lumipat kami ng bahay. Kesyo, maliit daw at mukhang mumurahin kumpara doon sa bahay ng mga magulang ko. Pero nanindigan ako at sinabi ko mismo sa kanya na panahon na para putulin ko ang mga sungay niya. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lang humahaba at humahaba ang sungay ng sarili kong anak, Papa Dudut. Mami naman doon na nga po muna kayo. Kita nyo naman na naglalaro pa ako dito, di ba? Tama na yan! Ano ba naman yan? Ba't nyo naman pinatay yung TV? Mananalo na sana ako Ikaw ha? Bawas-bawasan mo yung kaka-video games mo. Kung hindi tatamaan ka na talaga sa akin. Ano po ba kasi ang kailangan nyo? Sa tingin mo ba nakakalimutan ko na ngayon i-release ng college mo yung grades mo? Ano naman ngayon?
Mag-login ka sa school website nyo. Patingin ako ng grades mo. Ano ba naman yan? Wag na ho! Isa! Ano? Magla-login ka sa school website nyo o sisirain ko tong gaming console mo? Sige na, eto na. Bilisan mo! Eto na nga po, binibilisan na. Ayan na ho, kamahalan. Ay, naku, patawarin! Mami, ano po ba talaga ang problema nyo? At least pasado naman lahat, di ba? Gusto mong malaman ang problema ko? Ikaw ang problema ko. Nagiging pasanin ka na. Hindi ako nagpapakapagod sa trabaho para lang bigyan mo ako ng grades na ganyang kababa. Kayo lang po ata yung nagbibigay ng pasanin sa sarili nyo eh. Mami, kapag nakapagtapos na ako sa college, wala nang halaga yung mga grades ko. Kaya chill lang po kayo. Chill? Ay, chill pala ha? Ano po yung ginagawa nyo ha? Yung gaming console ko! Ba't nyo naman sinira yun? At kapag hindi ka pa nagtino, mas malala pa dyan ang aabuti mo sa akin. Ano mararamdaman nyo kapag kinuha ko yung cellphone nyo at binasag ko rin ha? Wag kang magkakamali na gawin yan kung hindi makakatikim ka na talaga sa akin. Alam nyo kung anong problema nyo? Masyado kayong praning. Bawat kilos at galaw ko parating yung pinagmamasdan. Nasa college na ako. Pero kung itrato nyo ako, para ako nasa elementary. Hoy! Hanggat nakatira ka sa bahay ko, ako ang masusunod. Bahay nyo? Paanong bahay nyo? Nangungupahan lang naman tayo dito, di ba? Oh, anong problema doon? Ang problema po, uupa na nga lang kayo ng bahay, yung mukhang mumurahin pa. Pasalamat ka nga at may sarili ka pang kwarto eh. Alam mo ba na maraming pamilya dyan na nagsisiksikan at walang privacy sa sarili nilang bahay? Pakialam ko ba sa ibang tao? Hindi ko nakasalanan kung pinalaki silang mahirap at walang kaya sa buhay. Chase! Yan bunganga mo! Totoo naman eh. Yung mga taong lumaking mahirap at salat sa buhay, kasalanan nila yan. Kasi hindi sila marunong dumiskarte sa buhay. Kasalanan nila kung naghihirap sila. Kasi mga tamad at palamunin silang lahat. Hey! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa yung bata ka. Ang galing mo mga tuwiran, puro baluktot naman yung mga katwiran mo. Kung ayaw niyo pong naririnig ang mga pinagsasasabi ko, lumabas na lang po kayo ng kwarto ko. Pabayaan niyo na lang ako. Huwag niyo na akong pakialaman. Makinig ka sa akin. Ginagawa ko ang lahat para mapalaki ka ng maayos. Tayong dalawa na nga lang ang magtutulungan tapos gaganituhin mo pa ako? Anak, please naman. Sana tulungan mo naman si Mami. Siguro kung buhay lang si Daddy, hindi ako maiinis ng ganito. Kung buhay lang sana si Daddy, sigurado akong hindi ko na kailangan pagtiisan yung pagbubungangan niyo sa akin. Aray! Kausapin mo na lang ako kung handa ka na humingi ng tawad. Kung hindi, sasampalin ko uli ang mukha mo. May mga pagkakataon po, Papa Dudut, na gusto ko na talagang ipaampon ang sarili kong anak. Hindi ko inakala na babalik sa akin ang pang-i-spoil ko sa kanya. Habang lumalaki si Chase ay naging masungit, palasagot at parang nawawala ng respeto sa mga nakakatanda sa kanya. Ang hirap-hirap po sa pakiramdam, lalo na't mag-isa lamang akong humaharap sa lahat. Minsan naiisip ko kung nabubuhay pa lang ang tatay niya, baka hindi ganito kabigat ang dinaranas ko. Pero wala na akong magagawa, eto na ang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Tuwing sinasagot ako ni Chase ay napapaiyak na lamang ako. Madalas, tinatawagan ko ang mga magulang ko para humingi ng gabay at kaunting lakas ng loob. Sabi nila sa akin kung nahihirapan na talaga ako ay pwede naman daw kaming bumalik sa bahay nila. Aaminin ko, Papa Dudut, napaisip din ako noon sa inalok sa akin ng mga magulang ko. Pagod na ako pero pinili ko pa ring panindigan ang desisyon kong bumukod. Sa dami ng taon na sinuportahan ako ng mga magulang ko sa pagpapalaki kay Chase, naisip ko na panahon na para ako naman ang magpalaki sa anak ko na walang tulong ng mga magulang ko. Napansin ko rin na tuwing walang pasok si Chase ay puro video games lamang ang inatupag niya. Kaya in-enroll ko siya sa driving school para matuto naman siya ng bagong bagay. Para sa akin kasi mahalaga na marunong kang magmaneho, lalo na sa oras ng emergency. Sa awa ng Diyos ay nakakuha siya ng student's permit at kalaunan ay nakuha rin niya ang driver's license niya. Sobrang tuwa ko po noon, Papa Dudut,
Pero ilang araw lang ang lumipas, humiling na kaagad siya ng kotse. Sabi ko sa kanya, college pa lamang siya at hindi pa ito ang tamang panahon para bigyan ko siya ng sarili niyang sasakyan. Sinabi ko na lang na kung gusto niya ng kotse, kailangan niyang pagtrabahuhan at pag-ipunan ito sa tamang panahon. At doon na naman siya nagalit sa akin at nanlamig. Pero hinayaan ko na lamang. Sa akin ay sapat na marunong na siyang magmaneho kasi alam kong magagamit niya rin yan sa tamang panahon. Lalo na kapag may sarili na siyang pamilya. Pero habang tumatagal, mas lalong lumala ang sitwasyon. Isang gabi nagising na lamang ako at napansin kong nawawala na yung kotse ko, Papa Dudut. Chase! Bumaba ka dyan ngayon din! Hi, Mami! Akin na yung susi ng kotse ko! Kumalma po kayo! Oh, eto na! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo! Puro perwisyon dala mo sa aking bata ka! Kumalma nga po muna kayo. Ano na naman ba ang kinagagalit nyo dyan, ha? Talaga ba? Tinatanong pa ba yan, Chase? Kinuha mo yung kotse ko 10 oras ng gabi nang hindi nagpapaalam. Ayaw nyo kasi akong bilhan ng kotse. Kaya ginamit ko na muna yung sa inyo. Magsabi ka sa akin ng totoo. Ba't mo tinakas yung kotse ko? Saan ka pumunta, ha? Diyan lang sa tabi-tabi. Sagutin mo ako ng maayos kundi paduduguin ko yung nguso mo. Magsalita ka! Pumunta ako sa bar kasama yung mga kaibigan ko, okay? Ngayon, pwede na ba akong pumasok ng bahay? Kung ayos lang po sa inyo, gusto ko na matulog. Ibig mong sabihin nakainom ka habang nagmamaneho? Paano kung may nangyaring masama sa'yo, ha? At kailan ka pa natutong uminom? Ang labo nyo rin eh. Pinag-enroll nyo ako sa driving school. Tapos ngayon na may lisensya na ako, pagbabawalan nyo ako. Mami, tapatin mo nga ako. May sakit po ba kayo sa utak? Hindi kita in-enroll sa driving school para suwayin ako. At mas lalong hindi kita in-enroll sa driving school para ipahamak yung buhay mo at buhay ng ibang tao. Pero wala naman nangyari sa akin, di ba? Tingnan nyo po ng maayos ang kotse. Ang kintab-kintab pa nga eh. Wala ho kayong makikitang ni isang gas-gas dyan. Kaya utang na loob, papasukin nyo na ako para makapagpahinga na ako. Ay! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Chase! Lahat naman ginawa ko na para sa'yo, pero bakit araw-araw mong pinaparamdam sa akin na parang wala akong kwentang ina? May nagawa ba akong masama sa'yo, ha? Hindi nakukumpleto yung araw mo kung di mo ako nabibigyan ng sakit sa ulo. Gusto nyo ba talaga malaman yung hinaing ko sa inyo, ha? Gusto nyo ba talaga malaman kung bakit nagkakaganito ako? Kasi palagi nyo na lang akong pinag-iigpitan. Noon naman, naibibigay nyo sa akin ang lahat ng gusto ko. Pero nung nagbago yun, pakiramdam ko parang naibsan na rin yung pagmamahal nyo sa akin. Pakiramdam ko parang gusto nyo akong pahirapan. Siguro kung nabubuhay lang si Daddy, hinding-hindi niya ako pag-iigpitan ng ganito. Ang babaw-babaw mo! Ang babaw-babaw mo! Nagkakaganyan ka ba porque hindi ako pumayag sa gusto mong bilang kita ng bagong kotse? Hindi! Nagkakaganito ako kasi naririndi na ako sa inyo. Ah, talaga ba? Pues simula sa araw na to, hindi na kita ihahatid at susunduin. Magko-commute ka na papunta sa school mo. Ano? Nga pala, akin na rin yung credit card mo. Hindi, ayoko. Hindi ko ibibigay sa inyo tong credit card ko. Ibigay mo na sa akin yung credit card mo bago pa ako mawala ng pasensya sa'yo. Oh, eto na. Kaya mas lalo kang tumatapang at nagiging pasaway dahil dito eh. At dapat matagal ko na rin itong ginawa eh. Bakit? Anong balak nyo dyan, ha? Bukas na bukas, babayaran ko na ng buo to. At ipapaklose ko na tong account mo. Hindi! Hindi ako makakapayag, Mami! Hindi na makatarungan tong ginagawa nyo sa akin. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko pa rin naman sa'yo yung allowance mo. 250 pesos sa isang araw. Nagpapatawa po ba kayo? Wala na akong mabibili sa 250 ngayon. Dapat naisip mo yan bago mo ako suwayin.
Kasi kung tutuusin nga, dapat magpasalamat ka pa eh. Hindi lahat ng bata katulad mo na nabibigyan ng maginhawa at komportable na buhay. Oo nga, maginawa at komportable na buhay na unti-unti nyo namang binabawi sa akin. Huwag ka nang maginarte dyan. Hindi magugunaw ang mundo at mas lalong hindi ka mamamatay kapag pinaputol ko tong credit card mo. Sa ginagawa nyo sa akin ngayon, mas mabuti pa patayin nyo na lang ako. Anong susunod nyo na babawiin ha? Yung cellphone ko? Salamat at binigyan mo ako ng idea ha. Akin na rin yung cellphone mo. Ano? Ibibigay ko sa'yo yung luma kong cellphone. Yun ang gagamitin mo simula sa araw na to. Ang bihira naman oh! Ibigay mo na sa akin yan. Kung hindi pati laptop mo kukunin ko na rin. Habang tumatagal, Papa Dudut, mas lalo na akong nagiging mahigpit kay Chase. Napapansin na rin na unti-unti siyang naninibago sa akin. Kasi pinapagawa ko na sa kanya mga bagay na dati hindi naman niya kailangang gawin. Tulad na lamang ng pagsakay sa MRT para lamang makapunta sa eskwela. Pero naisip ko na ginagawa ko rin naman ito para sa ikabubuti niya. Gusto ko kasing maranasan niya kahit papaano kung paano kahirap ang buhay. Ayokong lumaki siyang laging umaasa. Para sa akin ay mas mabuti na yung ngayon pa lamang ay natututo na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Iniisip ko rin, Papa Dudut, na paano kung dumating ang araw na wala na ako. Gusto ko by the time ay settled na siya. Yung tipong marunong sa buhay, marunong magdesisyon at hindi mawawala sa landas kapag wala na ako sa tabi niya. Kaya naman unti-unti ay tinanggal ko na yung mga luho at binawasan ng mga privilege niya. Pero ang masakit, sa halip na magbago ay mas parang lalo pa siyang nagmamatigas at nagiging suwail. Madalas ay sinusungitan niya ako at parang galit siya kasi akala niya ay gusto ko lang siyang pahirapan. At hindi niya nakikita na ginagawa ko lamang ito dahil mahal ko siya. Ang hirap maging single mom, Papa Dudut. Kung may crash course lang sana sa pagiging nanay, malamang ay matagal ko nang kinuha yon. Pero wala eh. Walang manual ang pagpapalaki ng anak. At sa araw-araw pakiramdam ko ay ako lang mag-isa ang lumalaban. Akala ko ay puro sakit na lamang ng ulo ang darating sa buhay ko, pero isang araw may magandang balita akong natanggap. Tinawagan ako ng boss ko at sinabi niyang mapopromote na raw ako. Grabe ang saya ko, Papa Dudut. Matagal ko nang pinapangarap yon at pakiramdam ko sa wakas ay nagbunga na rin lahat ng pagod ko sa pagtatrabaho. Pero kasabay ng saya ay may lungkot din. Kasi alam kong mas mababawasan na ang oras ko para kay Chase. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tuwing umuwi ako galing trabaho, Papa Dudut, ay parang dinadaanan ng bagyo ang bahay. Kasi palaging tambak ang mga hugasin at kung ano-ano pa ang mga nakatiwangwang sa bawat sulok ng bahay. Sa totoo lang ay nakakainit po ng ulo kapag pinagsasabihan ko si Chase na magligpit naman kahit konti. Parang wala lang sa kanya. Para bang bingi siya sa mga sinasabi ko. Lagi siyang may dahilan kesyo marami daw siyang schoolworks. Pagod daw siya sa biyahe lalo na't sa MRT pa siya sumasakay at kung ano-ano pa. Habang tumatagal, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang maramdaman na nagiging pasanin na si Chase sa akin. Masakit aminin bilang magulang pero yun talaga ang nararamdaman ko. Kaya naman naisipan ko na siguro'y panahon na para kumuha ako ng kasambahay. Para may katuwang naman ako sa mga gawaing bahay. Noong day off ko ay naghanap ako ng kasambahay sa internet. Buti na lamang at may nahanap agad ako. Tinawagan ko yung contact number na nasa ad at nag-video call kami para may interview ko siya. Ang pangalan niya ay Rubilin. At sa unang usap pa lang namin ay magaan kaagad ang kalooban ko sa kanya. Mukhang mabait, maayos kausap at handang tumulong. Kaya ilang araw lang ang lumipas ay pinapunta ko na siya sa bahay para makapagsimula na siya.
Noong sinabi ko kay Chase na may darating kaming kasambahay ay hindi siya natuwa. Ang sabi niya mawawala na raw siya ng privacy at baka raw makialam pa ito sa mga gamit niya. Pero hindi na ako nagpadala sa mga reklamo niya, Papa Dudut. Diretso ko siyang sinabihan na hindi siya tumutulong sa bahay at wala siyang ambag sa mga gawaing bahay. Kaya kailangan ko ng tulong. At kung ayaw niyang maglinis, wala siyang karapatang tumutol. Sa huli, wala rin siyang nagawa kundi tanggapin ang desisyon ko, Papa Dudut. Sandali lang! Rubilin! Ay, salamat naman at nandito ka na. Hello po, ma'am. Nako, Ate Chona na lang ang itawag mo sa akin. Ay, sige po, Ate Chona. Kamusta naman yung biyahe mo? Siguro napagod ka, no? Ay, ang totoo po niyan, oo. Sa katunayan nga po, nahihilo pa rin ako hanggang ngayon. Hala, ganun ba? O halika, pumasok ka na muna dito at maupo ka na muna dyan sa sofa. Salamat po. Sandali lang, ha? Chase! Ano? Lumabas ka nga muna saglit. Bakit? Kakain na ba tayo? Andito na si Rubilin, yung bago nating makakasama dito sa bahay. Kayo na lang ang kumausap dyan. Ayoko lumabas ng kwarto. Pag hindi ka lumabas dyan, sinasabi ko sa'yo, kukunin ko yung laptop mo. Huwag mo ako susubukan. Eto na, lalabas na po. Nga pala, Rubilin. Ito yung nag-iisa kong anak, si Chase. Ay, naku, ma'am. Ay, ate. Ang gwapo naman po pala ng anak nyo. Nako, oo. Sumpungin nga lang. Hello, Chase. Ako nga pala si Rubilin. Ako yung bago ninyong kasambahay. Mami, ano ba tong katulong na kinuha nyo? O bakit? Anong problema mo? Ang sama ng itsura. Walis tingting na lang ata ang kulang at magmumukha na siyang witch. Hoy, Chase! Hindi kita pinalaking bastos! Sorry po. Mag-sorry ka dito kay Ate Rubilin mo. Yung sorry, para lang yun sa mga taong may ginawang kasalanan. Eh wala naman akong ginawang kasalanan ah. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ah, ganun ba? O sandali lang. Kukunin ko na yung laptop mo. Mami! Wag kang magkakamali na hawakan ako. Kailan po ba kayo titigil? Yung credit card ko, binawi nyo na. Tapos yung gaming console ko, sinira nyo pa. At hindi lang yon, pati yung cellphone ko, pinalitan nyo pa ng luma. O pues, mag-sorry ka dito kay Rubilin kung gusto mong hindi ko kunin yung laptop mo. Di bali na lang, saksak nyo sa baga nyo. Babalik na ako sa kwarto ko. Ay, nako, langit, patawarin mo ako. Rubilin, pasensya ka na sa anak ko, ha? Naku, ayos lang po yun. Alam mo, kasalanan ko rin to eh. Ha? Paano nyo naman po nasabi yan? Paano ba naman kasi? Pinalaki ko sa luho yung anak ko na yan. Kaya yan, namimihasa at lumalaking walang respeto sa mga taong nasa paligid niya. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado po ako na magbabago din si Chase pagdating ng panahon. Ay naku, sana nga. Kasi kung hindi, sigurado ako na yung bata na yan ang papatay sa akin sa galit at inis. Napaka-immature at spoiled. Ay! Rubilin, may papakiusap sana ako sa'yo, ha? Ay sige po, ano po yun? Sana habaan mo yung pasensya mo sa anak ko, ha? Sobrang pilyo at piloso po kasi nung anak ko na yon. Ay naku po, huwag kayong mag-alala, Ate Chona. Sanay po ako sa mga teenager. Talaga ba? Opo, ganun din kasi yung anak ko. Medyo pilyo at sumpungin. Pero napapansin ko rin naman na unti-unti nang nagbabago yung anak ko. Kaya wag po kayong mag-alala kasi sigurado ako na magsasawa at magbabago din yang si Chase. Ay nako, mabuti naman at hindi ako nag-iisa. Hoy, kapag walang ginagawa yung anak mo, pwede mo siyang papuntahin dito, ha? Seryoso po kayo? Aba, oo naman. Nang sa ganun may makakasama si Chase. Palagi kasi ang nagkukulong sa kwarto eh. Ay, sige po. Gumaan talaga ang pakiramdam ko, Papa Dudut, nang dumating si Rubilin sa bahay. Doon ko unang beses naramdaman na hindi na ako nag-iisa.
Sa wakas ay may katuwang na ako sa mga gawaing bahay at may kausap na rin ako tuwing nai-stress ako kay Chase. Ang bait-bait ni Rubilin at sa totoo lang ay sobrang pasensyosa at maunawain siya sa sitwasyon ko bilang isang single mother. Hindi siya mapili sa mga gawaing bahay at hindi rin siya mareklamo. Kaya naman sobrang laking ginhawa talaga ang naidulot niya sa akin. Simula nang dumating si Rubilin ay wala talaga ako naging problema. Maayos niyang ginagawa ang mga gawaing bahay, masinop siya at mabilis kumilos. Tuwing umuwi ako galing trabaho ang linis ng bahay at walang kalat at walang hugasin. Sa totoo lang pakiramdam ko ay para akong nakakahinga ulit. Pero hindi pa rin mawawala ang bigat ng puso ko pagdating kay Chase. Mas lalo pa siyang naging spoiled. Ngayon ay halos lahat ng gusto niya ay inuutos na niya kay Rubilin. Para bang prinsipe siya sa sarili kong bahay. Ni hindi man lang marunong mahiya. Kahit baso na ginamit niya, gusto niya si Rubilin ang magligpit. At doon na talaga ako napagod, Papa Dudut. Kaya isang araw ay kinausap ko si Rubilin at ang sabi ko sa kanya, kung inuutos ni Chase ang isang bagay na hindi parte ng trabaho niya ay huwag na niyang sundin. Hindi dapat siya nagpapagamit. Pero simula noon ay hindi na tinigilan ni Chase si Rubilin. Pinaparinggan niya, sinusungitan at may isang beses pa papadudot na nilagyan niya ng ipis ang kama ni Rubilin. Akala niya siguro ay nakakatuwa o nakakatawa. Doon na talaga ako napaiyak. Ang sama ng loob ko at halos araw-araw na akong humihingi ng tawad kay Rubilin. At para kahit papaano ay makabawi sa abala at stress na dinaranas niya ay dinagdagan ko na lamang ang sahod niya. At mas lalo lang lumala ang sitwasyon sa bahay ng isang araw habang naglilinis ako ng drawer ay napansin kong nawawala ang 15,000 pesos na nilagay ko sa cabinet ko. Grabe, Papa Dudut. Ate Chona, bakit? Ano po yun? May problema ho ba? Nawawala yung 15,000 na nilagay ko dito sa drawer ko. Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba yung kumuha ng pera ko, ha? Ate, alam kong kasambahay lang ako at hindi ako galing sa mayamang pamilya. Pero hindi ko po magagawang magnakaw. Pero ikaw yung huling pumasok dito sa kwarto ko, di ba? Opo, pero nilinis ko lang po yung kwarto. Hindi ko po pinakialaman yung mga gamit dito. So ano yon? Lumabas na mag-isa yung 15,000 na nilagay ko dito sa drawer, ha? Mawalang galang na po. Salat po kami sa pera pero hindi ko po magagawang magnakaw. Simula sa araw na to, hindi ka na pwedeng pumasok dito sa kwarto ko. At titingnan ko rin yung bag mo. Kapag nakita ko yung 15,000 sa loob ng bag mo, magpasensyahan tayo, Rubilin. Ate Chona, bakit ako lang po yung pinag-iinitan ninyo? Tanungin niyo rin kaya si Chase. Baka may alam siya. Chase! Chase! Ano? Lumabas ka nga ng kwarto mo. Halika dito. Mamaya na. Isa! Sige na. Ang gulo-gulo niyo naman eh. Ano po ba kasi yun? Nawawala yung 15,000 sa drawer ko. Anong tingin niyo sa akin? Lost and found? Makabalik na nga lang sa kwarto? Walang aalis dito hanggat hindi natin nahanap yung nawawalang pera ko. Nako, eto na nga ba yung sinasabi ko eh. Dapat di kayo nagtitiwala agad-agad sa mga katulong. Hoy Chase, wag mo akong mapagbintangan ha. Kasi wala akong ginagawang masama. Sigurado ka? Hindi ba salat kayo sa buhay? Aba, malay namin kung ninanakawan mo na pala kami. Ang sakit-sakit mong magsalita. Sumusobra ka na. Tumigil na nga kayo! So ano? Wala ba talagang aamin sa inyo? Ate, maniwala kayo. Inosente ako. Nako, wala po akong kinalaman dyan, Mami. Sandali lang. Chase! Ano yung hawak mo? Hindi pa ba obvious, Mami? Malamang cellphone. Huwag mo akong pinipiloso po. Alam kong cellphone yan. Parang ngayon ko lang nakita yung cellphone na yan ah. Akin na nga yan.
Ano ba naman yan? Pati ba naman cellphone ko papakailaman nyo pa? Wala na ba talaga akong privacy sa bahay na to? Huwag mo akong gawing tanga, Chase! Alam kong hindi yan yung cellphone na binigay ko sa'yo! Saan mo nakuha yung cellphone na yan, ha? Pinag-ipunan ko. Ate, hindi kaya yung nawawalang pera yung ginamit niya para pambili dyan? Hoy pangit, manahimik ka. Wala kang karapatan para pagbintangan ako ng ganyan. Tsimay ka lang namin. Naku ka, Chase! Alam kong spoiled at sutil kang bata ka! Pero hindi ko lubos akalain na magagawa mo akong nakawan! Oo na, inaamin ko na yung pera nyo yung ginamit ko para pambili dyan. Ang tanong, masisisi nyo ba ako? Halos lahat ng gadgets ko kinonfiscate nyo na. At wala na kayong tinira sa akin kung hindi yung kakarag-karag na cellphone nyo. Sumusobra ka na, ha? Hindi na normal tong ginagawa mo! Naipambili ko na ng cellphone yung pera nyo at wala na kayong magagawa doon. Akin na yung cellphone mo! O ayan! Pumasok ka na sa kwarto mo! Baka kung ano pang magawa ko sa'yo! Rubilin! Pasensya ka na talaga, ha? Ayos lang po yun, ate. I'm sorry. Dapat hindi kita pinagbintangan kaagad. Mali yung ginawa ko sa'yo eh. Wala na po yun. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na uli mangyayari to. Sana nga po ate, kasi wala akong ibang hangad sa buhay kung hindi ang mamuhay ng payapa at marangal. Siyempre, Papa Dudut, sobra akong nahihiya kay Rubilin ng araw na yon. At aaminin ko na kasalanan ko talaga na agad ko siyang pinagbintangan nang hindi muna siya tinatanong ng maayos. At noong mga panahon na yon ay gustong gusto ko nang ibalik si Chase sa mga magulang ko. Dahil inisip ko na baka mas mabuting nasa kanila siya. Pero alam ko rin na pareho ng matanda ang mga magulang ko. At sigurado akong magiging pabigat lamang si Chase sa kanila. May mga pagkakataon din na naiisip kong maghanap ng makakasama sa buhay para may katuwang ako sa pag-aalaga kay Chase. Pero sa sarili ko, alam ko na hindi yun ang tamang solusyon. Kung sakali man na makahanap ako ng bagong makakasama sa buhay, gusto ko ay siguraduhing handa na akong magmahal muli. Hindi lang dahil kailangan ko ng katuwang sa pag-aalaga sa anak ko. Alam kong pasaway si Chase, pero hindi ko inakala na aabot siya sa puntong magagawa niya akong pagnakawan para lamang mabili ang gusto niya. Sa mga panahong yun ay parang gusto ko na lamang ipaampon si Chase. Kasi kahit na anong gawin ko ay wala siyang pagbabago at mas lalo lang lumalala ang kanyang ugali. Sa totoo lang, Papa Dudut, sukong-suko na ako noon at gusto ko na talagang mag-resign bilang nanay niya. Alam ng Diyos na ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pero bakit parang mas lalo lamang siyang napapahamak tuwing may ginagawa ako para sa kanya? Iba na talaga ang henerasyon ngayon. Noong bata pa ako ay may takot kami sa mga magulang namin, kaya naman sinusunod namin sila ng buong puso. Pero ngayon, kabaliktaran na ang nangyayari. Kung tatanungin ninyo ako ay nakakabahala na ang mga pagbabago at mga ginagawa ng mga kabataan ngayon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas sa mga araw ay para akong binagsakan ng langit at lupa, Papa Dudut. Unti-unti ko na kasing napapansin na naglalaho ang mga gamit sa bahay namin. Noong una ay hindi ko pa masyadong iniintindi at iniisip ko na baka nailigpit ko lamang sa ibang lugar o nakalimutan ko lamang kung saan ko nailagay. Pero habang tumatagal ay mas nagiging malinaw na may mga gamit talagang nawawala. Dumating na po ako sa punto na gusto ko na lamang maglaho. Nawala na lamang bigla na parang hindi ko na kailangang pangharapin ang ganitong klase ng mga problema. Pero hindi pwedeng ganon, anak ko si Chase, at bilang magulang niya, kailangan kong panindigan ito. Kailangan ko siyang tulungan at kausapin kahit gaano kahirap.
Naisip ko rin noong mga panahon na yon na baka ako rin ang may pagkukulang. Baka lumalala ang ugali ni Chase kasi masyado akong naging mahigpit. Hindi naman masama ang intensyon ko at gusto ko lamang siyang mapabuti. Pero baka mali ang paraan ko ng pakikitungo sa kanya. Baka sa paningin niya ay sobra akong controlling. Kaya naman tuwing may ginagawa ako para sa kanya ay minamasama niya ito. Dahil doon ay nag-decide akong maghinay-hinay muna. Pinili kong mag-isip-isip muna at magmuni-muni kung paano ko nga ba siya kakausapin. Gusto ko kasi na kapag kinausap ko siya ay hindi na ako galit. Gusto kong maiparating sa kanya na ginagawa ko ito dahil mahal ko siya. Hindi dahil gusto ko siyang kontrolin, Papa Dudut. Chase, Bakit po? anong ginagawa mo dyan? Hindi pa ba obvious? Nagbabasa ng libro. Wala na kayong tinira sa akin eh. Mamaya mo na tapusin yung binabasa mo. Gusto lang sana kitang kausapin. Tungkol saan na naman ba to? Kinuha nyo na sa akin yung mga gadgets ko. At nasa inyo na rin yung bagong cellphone ko. Hindi pa ba kayo kontento doon? Ano na naman ang binabalak nyong gawin sa akin ha? Anak, alam kong malaki ka na. At alam kong marami kang pinagdadaanan. Maniwala ka sa akin, alam ko yan kasi napagdaanan ko na rin yan. Alam ko na maraming nag-iiba pag tumatanda ka na. Pwedeng sobrang gulo ng isip mo at marami kang mga bagay na nadidiskubre tungkol sa sarili mo. Mami, sumasakit na po yung ulo ko sa inyo. Ano ba yung mga pinagsasasabi nyo ha? Tatapatin na kita, anak. May bisyo ka ba? Ha? I'm sorry, anak. Pero napapansin ko kasi na may mga gamit na nawawala dito sa bahay. Diretsuin nyo na nga lang po ako. Ano ba talaga ang gusto nyong tumbukin ha? Sa tingin ko kasi, anak, binibenta mo yung mga gamit natin dito sa bahay para ipambili ng bisyo mo. Utang na loob. Pero hindi ako galit sa'yo, ha? Gusto ko lang malaman yung totoo. Wala po akong alam sa mga pinagsasasabi nyo. Anak, alam mo ba, nung nasa college pa ako tulad mo, gustong gusto ko na masubukan yung pagyoyosi. Pero syempre, dahil sobrang higpit nung lolo at lola mo, palihim ko tong ginawa at naghahanap ako ng paraan para makabili ng yosi. Kung sa tingin nyo po na palihim ko kayong ninanakawan, nagkakamali ho kayo. Mami, sawang-sawa na po ako sa pagbubunganga nyo sa akin. Chase naman, kinakausap na nga kita ng maayos, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Hindi nyo ako kinakausap. Nambibintang po kayo. Aalis na po muna ako dito. Doon na muna ako tatambay sa bahay ng barkada ko. Ay nako. Pasok! Ay ate, andyan ho pala kayo. Excuse me lang po ha, lilinisin ko lang tong kwarto ni Chase. O ate, ba't mukhang Biyernes Santo yung mukha mo? Paano ba naman kasi? Unti-unti ko nang napapansin na may mga gamit dito sa bahay na nawawala. At sa tingin ko si Chase yung kumukuha sa mga gamit na yon para ibenta. Ang totoo niyan ate, gusto ko nga sana kayong kausapin eh. Naghahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo. O bakit? Kasi ate Chona, Hoy ano? Sasabihin mo ba sa akin o hindi? nagdadalawang isip po ako na sabihin sa inyo kasi baka mamaya magkagulo naman dito sa bahay eh. Nako Rubilin, mas lalo tayo magkakagulo dito kung di mo sasabihin sa akin yung nalalaman mo. Magsalita ka na. Nung isang araw po kasi, habang naglilinis ako dito sa kwarto ni Chase, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng kama niya. Anong ibig mo sabihin? Naninigarilyo na po si Chase. May nahanap akong isang kaha ng sigarilyo sa ilalim ng kama niya. Ano? Ay naku, bakit pa nga ba ako magtataka? Mukhang nagmana nga talaga sa akin yung batang yan. Kasi ganyan na ganyan din ako nung kabataan ko.
Ate, ayoko sanang sabihin to pero… Ay, Rubilin, wala akong panahon para makipaglaro ng hulaan sa'yo. Ano? Kaya siguro nawawala yung mga gamit sa bahay kasi binibenta ni Chase para may pangtustos siya sa bisyo niya. Actually, pareho nga tayo nang iniisip eh. Ano na pong balak nyo ngayon? Ay, ang totoo niyan, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang yan. Ginagawa ko naman ang lahat para sa kanya. Kino-confiscate ko yung mga gamit niya at pinagsasabihan ko siya tuwing may ginagawa siyang hindi maganda. At kanina lang, sinubukan ko siyang kausapin ng maayos pero wala talaga eh. Kahit anong gawin ko, puro mali. Pagod na ako, Rubilin. Naku ate, wag po kayong mag-alala. Sigurado ako na magsasawa at magbabago din niyang si Chase. Ay, sana nga. Mabuti na lang at nandito ka, Rubilin. Kung hindi dahil sa'yo, malamang kanina pa ako nabaliw. Ano ba naman yan ate? Wala yun. Nga po pala, pumunta na po kayo doon sa dining table. Nagluto po ako ng escabeche para sa inyo. Tamang-tama. Mukhang mapapakain ako ng marami. Stress na stress ako eh. Halika, sabayan mo ako. Mamaya mo nalinisin tong kwarto. Sige po, salamat. Mabuti na lang talaga at kasama ko si Rubilin sa lahat ng hirap at ginhawa, Papa Dudut. Hindi ko alam kung papaano ko malalampasan ang lahat ng ito kung wala siya sa tabi ko. Nang mga panahong sobrang bigat na ng nararamdaman ko ay bigla akong nakaisip ng plano para kay Chase. Isang hakbang na sa tingin ko ay makapagbabago sa takbo ng buhay niya. Nakapag-decide akong humanap ng maupahang apartment para sa kanya. Aaminin ko ang hirap ng desisyong yon para sa isang ina. Ayoko siyang mawalay sa akin at parte ng puso ko ang kumakapit pa rin sa kanya. Pero alam kong hindi siya magbabago kung palagi siyang nakaasa sa akin. Bilang isang single mom, handa akong gawin ang lahat kahit masakit, kahit mahirap. Basta para sa ikabubuti ng anak ko. Napaisip din ako na baka kaya rin nagiging mainitin ang ulo at spoiled ni Chase ay dahil paulit-ulit lang ang routine niya. Bahay, eskwela, kwarto, paikot-ikot lang at walang bago. At bihira lamang siyang magkaroon ng chance para makisalamuha sa ibang tao. Kaya naman naisipan ko na baka kung mailalayo ko siya kahit kaunti, kung mabigyan siya ng bagong environment kung saan ay kailangan niyang kumilos mag-isa. Baka doon ay matutunan niyang maging independent. Kasi habang nasa poder ko siya ay parang lalo lamang siyang nasasanay na may sasalo sa kanya sa lahat ng oras. At isang araw habang nagbabrowse ako sa Facebook para maghanap sana ng apartment ay may isang bagay akong nakita na nagpalakas sa tibok ng puso ko. May isang post na sobrang pamilyar. Isang gamit na parang kilala ko. Nang tinignan ko ng mabuti ay doon ko napagtanto na yung mga nawawalang gamit sa bahay namin ay nakapost na sa marketplace. At talagang gumamit pa ng dummy account para i-post ang mga gamit ko. Pero kahit fake yung account, kahit na hindi totoong pangalan, ang ginamit ay sigurado kung iisang tao lamang ang may gawa nito, Papa Dudut. Rubilin! Rubilin! Ate, bakit? Anong problema? Bakit namumula kayo sa galit? May gusto ka bang sabihin sa akin, ha? Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Umamin ka na sa akin habang binibigyan pa kita ng pagkakataon. Pasensya na po talaga pero hindi ko po talaga alam kung anong ibig ninyong sabihin. Talaga ba, Rubilin? Tingnan mo tong cellphone ko. Sandali lang, ha? Oh, ayan. Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang ginagawang kabulastugan. Ate, sorry po, pero wala talaga akong alam dyan. Walang hiya kang babae ka?
Pinagkatiwalaan kita at tinuring kita na parang pamilya. Tapos pagnanakawan mo lang pala kami? Inosente po ako, Ate Chona. Ang kapal ng mukha mo para magmaang-maangan. Tignan mo na maigi itong post mo sa marketplace. Titigan mo uli ng mabuti. Kitang-kita naman po, hindi ko yan account eh. Hindi mo nga account, pero tingnan mo ng maigi yung background. Kitang-kita sa mga picture na sa kwarto mo kinunan yung mga gamit na ninakaw at binebenta mo. Ang kapal na mukha mong babae ka? Palihim mong binebenta sa Facebook yung mga gamit ko dito sa bahay? Wala po akong kinalaman dyan. Baka si Chase ang may gawa niyan. At talagang isisisi mo sana ko yung pagiging kawatan mo? Aba, malay ko naman. Siya naman yung kumuha doon sa 15,000, di ba? Oo, yung anak ko ang may kagagawa nun. Pero yung pagkawala ng mga gamit ko dito sa bahay, ikaw! Ikaw ang may kagagawa nun, hayop ka! Halika dito! Aray, ang sakit! Ate Chona, tama na po! Aray, bitawan niyo po yung buhok ko! Ate Chona, ano pong gagawin niyo sa akin? Tuturuan kita ng leksyon! Dito ka! Simula sa araw na to, maghanap ka na ng ibang pagsisilbihan mo kasi sinisisante na kita! Ate, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo naman po ako tanggalin sa trabaho. Sorry po. Kinailangan ko lang talagang gawin yun kasi kinukulit na ako ng mga pinagkakautakan ko. Ayun! Lumabas din ang totoo! So ninanakawan mo nga ako? Pinapangako ko po, hindi na po mauulit. Please ate, maawa naman po kayo sa akin. Ayan na yung gate! Labas! Ano, di ka lalabas? Ayan na, binuksan ko na, lalabas ka na lang! Ayaw mo talaga lumabas, ha? Gusto mo ba yung pinagtutulakan ka, ha? Sige, umalis ka na dito! Pag-usapan naman natin to! Papasokin niya ako! Parang awa niyo na! Umayos ka! Ayoko makita yung pagmumukha mo! Magsama kayo ng anak mong baliw! At maghanap ka na rin ng ibang amo ng pagnanakawan mo! Ayos lang po ba kayo? Di ba ayaw mo na may katulong dito sa bahay? Ayan na! Nagkatotoo na rin sa wakas! Mami, Chase! Makikiusap ako sa'yo! Utang na loob lang! Parang awa mo na! Please, wag muna ngayon! Gulong-gulo na yung isip ko! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko! Konting-konti na lang masisiraan na ako ng bait sa bahay na to! huwag na po kayong umiyak. Please lang. Pagod na ako! Ginagawa ko naman ang lahat para maging maayos ka! Pero bakit ganon? Bakit tuwing may ginagawa ako na sa tingin ko makakabuti para sa lahat, bakit parang mas lalo lang akong nahihirapan? Ayoko na! Suko na ako! Pinapangako ko po sa inyo na hindi na ako magiging sakit sa ulo. Basta wag na po kayong umiyak. Ayoko po nakikita kayo na nagkakaganyan. Ako yung nahihirapan sa inyo eh. Anak, sabihin mo sa akin yung totoo. Nagkulang ba ako sa'yo? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi? Hindi ko po alam, Mami. Pero isang bagay lang po ang sigurado sa akin ngayon. At yun na yung hindi ko kayo kayang makitang umiiyak at nahihirapan. Mami, I'm sorry. Alam mo ba kung ilang beses mo akong pinaiyak, pinagod at sinaktan? May mga pagkakataon na gusto ko na sumuko sa pagiging nanay mo. Pero hindi ko nagawa. Alam mo kung bakit? Dahil anak kita. At kahit anong mangyari, hindi matatapos ang pagiging nanay ko sa'yo. Sa totoo lang po, maniwala man kayo o hindi ay nagbago ang lahat nung araw na yon. Sa palagay ko ay nakaramdam si Chase ng awa sa akin nang makita niya akong umiiyak. Kasi po madalas talaga ay hindi ko pinapakita sa anak ko na mahina ako at umiiyak ako. Pero nung araw na yon ay hindi ko na talaga kinaya. Parang sumabog na ang lahat ng emosyon ko.
Pero kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin ako sa mga nangyari. Kasi pakiramdam ko ay yun din ang naging daan para unti-unting lumambot ang puso ni Chase sa akin. Aaminin ko po hanggang ngayon, may pagka-spoiled brat pa rin si Chase. Ramdam ko kapag nagtampo siya kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero sa kabila ng lahat ay masasabi kong nag-improve na siya. Mas nakokontrol na niya ang mga emosyon niya at hindi na siya ganong kasuplado tulad ng dati. Ngayon po ay nakatira na siya sa isang apartment na malapit sa school niya. At sa totoo lang ay sobrang buti talaga nang naging desisyon kong hayaan siyang mamuhay ng mag-isa. Simula nang natutunan niyang tumayo sa sariling paa ay mas naging independent siya at mas marami na siyang kayang gawin ng walang tulong ng iba. Masaya na po ako ngayon at ang pinakahihintay ko na lamang sa puntong ito ay ang graduation niya. At si Ruby Lynn naman simula nang pinaalis ko siya sa bahay, hindi ko na siya nakita pa. Pero makalipas ang ilang araw ay may nakita akong post sa Facebook. May isang babae na naniningil sa kanya at pinapahiya siya online. Nung binasa ko ang mga komento ay nalaman ko na nalulong pala sa sugal itong si Ruby Lynn. Marami siyang inutangan at hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagbabayad. Pinagtataguan pa raw niya ang mga maniningil. Wala na po akong magagawa kundi ang ipagpasa Diyos ang lahat. Ipinagdarasal ko na lamang na ilayo ako ng Diyos sa mga taong mapagsamantala at sinungaling. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po talaga sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang kwento ng buhay ko sa inyo. Kapag nalaman kong natanggap ninyo ang sulat ko ay sigurado pong sasabihin ko ito kaagad kay Chase para sabay naming mapakinggan sa radyo ang kwento namin. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Chona. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.